Mga katambay, mga kabayan, kamusta po lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayan mga kabayan para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayo lahat mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, yung pumutok po na issue o pahayag ng Pangulong Marcos tungkol po sa kanyang pagkakasundo sa pamilya Duterte, mga tambay, sa kabila ng napakarami niya pong ginawa na talagang hindi po katanggap-tanggap sa mga Pilipino. Lalong-lalo ang paghuhudas po sa isang dating Pangulong Duterte at sa pagtataksil sa ating soberenya, mga kabayan. May sagot naman po rito ang palasyo, mga tambay. Tingnan po natin at pakinggan ang sagot po ng Yusek tungkol po rito sa sinabi ng ating Pangulo na paipag-ayos po sa pamilya Duterte. Pakinggan po natin ang paliwanag po ni Yusek Castro na tinatawag na pinsang buo ng Vice President na ni Franz Castro, mga katambay. Pakinggan po natin. Po ng presidente natin, bukas siya para magkaroon ng reconciliation o magkaayos sila at ang pamilya Duterte. Marami na pong kumukulong mga issue tungkol dyan, pero kunin pa natin ang dagdag na paliwanag mula sa Malacanang. Nasa linya po natin si Undersecretary Claire Castro, Malacanang Press Officer. Magandang umaga, attorney. Live po kayo sa Saksi sa Double D. Yusek, good morning. Yes, good morning, Joel. Good morning, Weng. Gusto ko yung energy. Thank you po, Yusek, sa pagpapaunlad. Pero, opo. Pakipaliwanag nga po sa amin kung ano yung gustong ipakahulugan at ano yung magiging move ng Malacanang at mismo ni Presidente para maisakatuparan yung sinabi niya kahapon na gusto niya o handa siya, bukas siya makipag-ayos sa mga Duterte. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon. Ano po? Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin yung trabaho, pero wag na tayong nangugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Grabe, no? Actually, sinabi naman ng Pangulo, maliwanag na kahit sino pa, kumbaga sa lahat ng tao, kung pwede siya makipagkasundo, kahit magkakaiba ang kanilang mga policies, handa siyang makipagkasundo at pag-usapan para to sa taong bayan. Kumbaga, siya yung ama ng bansa eh. Kahit ano pa ang nagawa sa kanya, kung meron man pagkakamali sa kanya, isasakripisyo niya na yon para sa taong bayan, para sa bansa natin. Hindi kumbaga kung nasaktan man siya, sinaktan siya, hindi niya naiindahin yon. Sa bilang ama, handa siyang magpatawad, handa siyang magsakripisyo, handa niyang harapin para maayos lang lahat. Ganun po yun. So pangkalahatan po, ma'am, hindi lang po partikular sa mga Duterte, kundi sa iba pang mga namumuno sa pamahalaan na hindi magkatuwang ng paniniwala sa ating Pangulo. Yes, opo, sinabi niya po yun. Tinanong siya ni Katuning kung handa siya na makipag-ayos sa mga Duterte. Oo, agad ang sinabi niya, walang kagatol-gatol, walang second thought. Opo. At sa lahat ng tao, kung magkakaiba man sila ng kanilang paniniwala, basta para sa taong bayan, gagawin po yan ng Pangulo. Sa tingin niyo po, Attorney Castro, ma'am, workable yon, feasible yon, considering yung state ng relationship nila ngayon na medyo parang malalim yung sugat. Una, saan nabanggit ko nga kanina, ang dating presidente nakakulong ngayon sa The Hague at ang sinisisi doon ng pamilya Duterte ay si Pangulong Bongbong Marcos. State kidnapping daw po yun. Hindi raw po pinataytahan ng kanilang ama. Pangalawa, yung looming impeachment kay Vice Presidente Duterte. Unang-una, kapag gusto, magagawa ng paraan eh. Nabinig na natin ang Pangulo bilang ama ng bansa. Willing siya.
Hindi siya nagpatumpik-tumpik. Willing siya kahit sino pa man yan na makipag-ayos. Kung yung kabilang party naman po ay hindi willing, wala rin pong mangyayari. Hindi siya magiging workable. Kasi sa Pangulo, sa kanyang pananaw, sa kanyang puso, handa po siya para sa taong bayan. Okay. Now, with regard to the sinasabing kidnapping po, Opo. ang bilang Pangulo, kahit kayo po ay ama ng bansa, kapag ka po may masasagasaan, sino man, kaibigan, kaalyado, kung ito naman po ay naaayon sa batas at dapat gawin ang nararapat, makakasakit ka, yes, oo. Pero ano po ba ang dapat ipatupad? Ang pakikipagkaibigan o ang batas? So doon lang naman po lumulugar ang Pangulo natin. May masasaktan po talaga at may masasagasaan. Pero uunahin at uunahin ang pagtupad sa batas. Yan po mga tambay, uunahin at uunahin daw po ang pagtupad sa batas. Yung po rin ang kino-question ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte na hindi po natupad ang batas sa kanyang ama, lalong-lalo sa paghuli at pagkidnap ng mga kapulisan sa pangunguna po ni General Torre at General Fajardo, mga tambay. Totoo po ba yon? Siya rin po ang pasagutin natin kung nasusunod po at sumusunod sa batas ang Pangulong Marcos, lalong-lalo po sa pagdakip kay dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin mismo siya, si Atty. Claire, ang USEC po, mga tambay. Siya na po magpapaliwanag ang tamang proseso ng batas kung paano po hulihin gamit ang warrant of arrest ng ICC sa ating bansa. Pasagutin po natin si Atty. Claire. Siya rin po sasagot. At ikaw, Oh, pag okay. DOJ saka i-implement, ay issue. Siguro, siyempre, through police. PNP. After that, dadalhin yung naaresto sa local court. Ano purpose? To prove na na-serve yung valid warrant of arrest. Saan, Attorney Claire, yung local court? Local court sa Pilipinas. Dito sa atin. At after that, saka kukunin. Para dalhin sa dahig. Oh, Pag okay. DOJ saka i-implement, ay issue. Siguro, siyempre, through police. PNP. After that, dadalhin yung naaresto sa local court. Ano purpose? To prove na na-serve yung valid warrant of arrest. Saan, Attorney Claire, yung local court? Local court sa Pilipinas. Dito sa atin. At after that, saka kukunin. Para dalhin sa dahig. O yeah, mga tambay, siya po sumagot. Doon sa sinasabi niya, ang Pangulong Marcos ay sumusunod po sa batas. Siya rin po sumagot. At siya rin po ang sumagot doon sa batas. Excuse me po, na sinusunod ng Pangulong Marcos na siya raw po ay ama ng ating bansa. Sumusunod sa tamang proseso ng batas. At sinagot din naman po ni Atty. Claire, ni USEC, yung proseso ng batas, kung paano po humuli at paano implement ang tamang proseso ng batas ang ICC. Dadalhin ang warrant of arrest sa DOJ, ise-serve ng police yung warrant of arrest doon sa arestuhin. Saan po dadalhin pagka-aresto? Sa local court para po ipresenta raw ang dalang warrant of arrest na galing sa ICC. Kailangan makita po ng judge sa lower court, sa local court. Nangyari po ba kay dating Pangulong Duterte yun? Hindi. At ano po ang sabi? Saka daw po kukunin ng ICC. Pagka po napresenta na at napatunayan na valid, legit, totoo ang warrant of arrest na galing daw sa ICC, saka palang kukunin ha. ICC ang kukuha. Ganon po ba ang prosesong sinunod ng Pangulong Marcos, Atty. Claire? Ganon po ba? Hinuli sa airport, sa loob ng airport, hinuli. Pagkahuli, dinala saan? Sa Villamor Air Base. Inilabas pa ba ng Villamor Air Base, Atty. Claire, ang dating Pangulong Duterte? Hindi na. Dinala po ba ito sa local court? Sa mababang hukuman, dinala po ba ang dating Pangulong Duterte? Hindi na. Hindi na nilabas ng Villamor Air Base. Pati nga ang Vice President na tumatayong abogado ng kanyang ama, hindi na rin pinapasok.
Sinundo po ba ito ng ICC? Kinuha po ba ng ICC ang dating Pangulong Duterte? Attorney Claire? Kinuha po ba? Hindi. Hindi kinuha ng ICC. Hindi sinundo. Ano po ginawa ng pamahalaan? Kumuha ng eroplano na galing sa Pilipinas at isinakay ang dating Pangulong Duterte sa eroplano na nasa Pilipinas. At hinatid. Hinatid, Hindi kinuha. Hinatid. At ang pinakamasakit, wala pang jurisdiction ang ICC sa ating bansa dahil hindi tayo miyembro nito. Hindi na tayo miyembro. At ang pinakamasakit pa, nung mga nakarang statement ng Pangulong Marcos ay hindi na natin papapasukin ang ICC sa ating bansa dahil hindi na po tayo miyembro niyan. Di ba? Hindi na tayo makipagtulungan dyan sa ICC dahil may sarili tayong judicial. Gumagana ang ating batas, ang hustisya sa ating bansa. Pahayag niya yan Pero nag-iba na po. Dahil nga po, noong mga panahon na yon, sinasabi ng mga Pilipino, kargado raw po kasi ng pulburon. Kaya lahat ng kanyang mga sinabi noong mga nakaraan, natunaw na yata ng pulburon daw po dahil kargado. Pati ang proseso ng batas na sinasabi ni Atty. Claire na sumusunod sa tamang proseso ng batas ang ama ng bansa na Pangulo ay kinain na rin po ng pulburon yata noong mga panahon na yon dahil hindi naman nasunod. Hindi naman po tangat bobo ang mga Pilipino. Nakita at nasaksihan ng daan-daang milyon Pilipino. Daan-daang milyon ang nakasaksi. Pati mga banyaga sa iba't ibang klase ng mundo o bansa, nasaksihan ang ginawang pag-aresto, kidnapping, hindi nakarating sa lower court o sa mababang hukuman. Di po ba, Torny? Tapos ngayon, yung gagawin daw ay ang lumalabas pa, pinalalabas ni Atty. Claire, yata, ang Pangulong Marcos pa ang masyado yatang naapektuhan, mga tambay. Sa napakarami yatang siya pa ang naapektuhan daw po. Dahil siya po lumalabas na siya pa ang magpapatawad. Kaya niya patawarin ang mga lumalaban at sinasabing kritiko niya. Parang mga kritiko niya, mga tambay. Handa siya magpatawad kahit po napakarami pong lumalaban at hindi nagugustuhan ang kanyang sinasabing ang kanyang paglilingkod, mga kabayan. Para bang wala siyang ginawang pamumulitika at pagpapabagsak sa pamilya Duterte. Parang siya pa yung napakaraming pasakit o sinasabing nasasaktan. Parang siya pa nasasaktan. Parang siya pa ang pinupolitika. Hindi po ba? Parang siya pa ang pinupolitika lumalabas, mga kababayan. Parang siya pa. Unbelievable. Hindi po ba? at siya naman daw po yung magpapatawad kahit siya ay nasasaktan, mga kababayan. At ang tanong pa nga ni Atty. Claire, ang Pangulong Marcos ay willing magpatawad. Ang tanong, willing din po bang makipag-ayos ang pamilya Duterte? Dahil lang Pangulong Marcos daw po ay willing, dahil nga siya para sa bayan. Magpapatawad siya dahil para sa bayan, para sa bansa. Hindi po ba mga lutang itong mga ito? Hindi kaya gumagamit na rin ng pulburon, di umano, ang Yusek? O talaga lang na talagang ito ay sinasabi ni Ka Eric na grupo rin ito ng mga makakaliwa, di umano? Sumusuporta rin. Ayon kay Ka Eric. Di po ba? Saka nakakita na willing makipag-ayos. Kung parang parang kargado ng pulburon, di umano, pangisi-ngisi lang, patawa-tawa. Parang hindi sincere sa sinasabi niya. Di ba? Nakita niyo po? Saka yung sinasabi ko nga, nagulat din ako kay Katonying. Di ba? Binanatan po ni Katonying yan noong mga nakaraan. Di ba? Nakaraan taon. Ano sabi ni Katonying yan? Grabe raw po ang korupsyon sa pamamahala at sa paglilingkod ng administrasyon ng Pangulong Marcos na tinatawag na gumagamit ng pulburon. Di umano. Meron siya pinahayag niyan. Grabe raw po ang korupsyon, sabi ni Katonying dyan. Sa administrasyon ng binagoong Pilipinas, grabe raw, talamak daw ang korupsyon, sabi ni Katonying. Pero ngayon,
Mukha yatang may something, umaamoy. Mukhang kinakain na naman ni Katonying yata mga tambay. Yung sinasabing korap na liderato mga tambay. Proud na proud pa si Katonying. Unbelievable. Kaya hanga rin tayo kay Katonying eh. Ang tanong, how much? How much kaya? Nagtatanong lang naman, how much? Sanay na sanay din palang kumain ng suka, ng sinuka na, di umano. Si Katonying, how much, di umano, mga kabayan. Nakita niyo po? Ano po ang mahihita natin dito? Sa isang USEC, mga tambay, na parang nangyayari po sa pamilya Duterte, ay kagagawan pa ng pamilya Duterte. Parang ang namumulitika pa at nag-umpisa ng problema ay ang pamilya Duterte. Hindi po ang administrasyon ng binagawang Pilipinas, hindi po ang pinsan na tinatawag ng Tambaluslos, at hindi po ang tinatawag na First Lady na tinatawag di umano nila na Lisa Tanas daw po, di umano. Parang hindi po sila ang nagsimula na politikahin ang pamilya Duterte at ipatapon sa dahig sa Netherlands, sa ICC, ihatid. Parang wala silang kinalaman at sumusunod sila sa tamang proseso ng batas, mga kababayan. Dahil ito daw po ay para sa mga Pilipino. Talagang makikita mo na yata talaga yung epekto talaga ng pulburon. Grabe. At grabe rin po magtanggol ang isang USEC, mga kababayan. Ang USEC, grabe, no? Talaga yata, sabi ni Ka Eric, saka ng iba pang mga matatalinong nagsusuri, inilagay lang daw po dyan yung USEC para daw po maging para daw po aso. Di umano. Ibang klase. Para lang daw po sa mga Duterte. Para daw po aso. Kaya daw po nilagay dyan. Totoo kaya yun, mga kababayan? Yan po. Ibang klase po, no? Ibang klase po ang paliwanag at pahayag na isang USEC, mga kababayan. Lumalabas po na ang dapat pang ang napakalaking problema ay na ibinigay sa bansa ay ang pamilya Duterte. Ang pamilya Duterte pa ang masyadong namulitika sa mga Marcos, lalong-lalo po sa Pangulong Marcos di umano. At ang Pangulong Marcos ay handang magpatawad sa lahat ng ginawa kahit pa raw lahat nilahat na hindi lang ang pamilya Duterte, handang patawarin ng Pangulong Marcos sa mga ginawa sa kanya di umano. Unbelievable. Iba talaga ang tama at epekto ng pulburon, mga kabayan. Kung yung sinasabi ko nga po lagi, mga tamay, kung ang mga mambabatas lang natin ay hindi po silaw sa pera ng taxpayer, hindi silaw sa ginto, at hindi mga greedy, hindi mga swapang, hindi mga ganid, mga tambay, hindi mga timawa sa pera at ginto, di umano. Matagal na po na-impeach yan ang Pangulong Marcos. Matagal na po. Yung ginawa pa lang po sa GAA, na pagpirma niya ng mga blanco, impeachable na po yun eh. Yung proyekto niya na 5,500 flood control, na bilyon-bilyon ang ginastos, walang investigasyon, pwede na po siyang ma-impeach doon. Yung paglipat po ng pera sa PhilHealth na miyembro ng mga contribute, miyembro ng mga Pilipino sa PhilHealth, nailipat po nila. Napakalaking pera. Usapin po ron, 89 billion. Pera po ng taong bayan yun. Impeachable po yun. Nahandyan pa po yung pinasok nating Maharlika Investment Fund, GSIS, SSS, PDIC at marami pang iba. Meron pang ginto sa Central Bank. Napakarami pong pwedeng ma-impeach ang Pangulong Marcos. Lalong-lalo po yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Walang proseso ng batas. Dahil mismo si Atty. Claire ay sinasabi niya ang tamang proseso at paghuli at pag-implement ng ICC kung gagamit ito ng warrant of arrest. Manggagaling o isasubmit nila sa DOJ, i-implement ng kapulisan at dadalhin sa lower court o sa mababang hukuman. Hindi naman po nangyari yan. Di po ba? Pwede pong ma-impeach yan. Pagtataksil po yan. Paghuhudas sa isang Pilipino at pagtataksil sa ating soberenya. Di po ba? Kaya nga lang po mga kabayan, hindi po kasi mangyayari yan. Dahil ang mga mambabatas yata natin, karamihan
Hindi naman po lahat. Majority, mga tambay, sa Senado at Kamara ay karamihan po yata dyan ay madaling masilaw sa kinang ng pera at kinang na may ginto pa yata at kinang ng kapangyarihan. Mga kababayan, kaya po nakita naman natin, walang mga investigasyon, ni isa, wala. Pati nga ang tinatawag na isumbong mo kay Tulpo, tulog. Isumbong mo kay Tulpo, galit sa korupsyon, tulog. Mga kababayan, natulog na. Napakatagal ng tulog. Wala nang nakita, yata. Mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang napakagandang sagot, mga tambay. Pumapabor pa rin po sa Pangulong Marcos na wala pong kasalanang ginawa sa mga Duterte. Ayon po yan sa mga paliwanag ng isang Yusek na si Attorney Claire Castro. Ganyan po katindi. Ganyan po katinding magpaliwanag ang isang Yusek. Napakagaling, walang ginawang masama, walang ginawang pagkakamali ang Pangulong Marcos sa mga Duterte. Wala, bagkus ang mga Duterte pa ang may problema sa mga Marcos na dapat at handa ng patawarin ng Marcos ang Duterte sa mga ginawa ng mga Duterte. Handang magpatawad ang mga Marcos. Ang tanong, ang mga Duterte ba ay hihingi naman ng tawad kaya sa mga Marcos? Unbelievable. Yan po mga kababayan, ang nakakalungkot mga tamay. Ganun po talaga eh. Sila po kasi ang nasa kapangyarihan. Kayang-kaya po nila itwist lahat ng totoong nangyari gamit ang media di umano. Gamit ang pera ng taong bayan. Nahandyan pa ang mga kakampi nila di umano. Pati yata makakaliwang grupo. Pati yata di umano mga drug lord. Di kaya. Mga sindikato ng mga smuggler. Hindi kaya. Pati ang mga oligarko kaya. Di ba? Pati, lalo-lalo na isang damukal na korap na politiko. Di po ba? Kayang-kaya po nilang gawin lahat itwist dahil napakalaki po ng grupo nila. Napakalaki po, mga kababayan. Kaya po ang pamilya Duterte ay talagang kayang-kaya nilang pabagsakin. Sa media pa nga lang eh. Kayang-kaya na nila siraan sa media pa lang. Di umano. Maraming salamat po mga kababayan sa nakagusto po ng ating tambayang mga kababayan. Thank you po sa inyong lahat. At siyempre po sa mga subscribers po natin. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat po. Maraming salamat po. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Joe, Teodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta. Maraming salamat po sa mga biyaya pong pinagkakalob. Ingatan naman po mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po. At syempre po yung panalangin at dasal po natin sa pamilya Duterte na maingatan po sila. Lalo-lalo po ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte. Maingatan po at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. At ganoon din po sa Vice President na napakarami pong nagpapabagsak. Naway maingatan po. At tayo rin po mga kababayan, doble ingat po. Ingat po tayo. Sa muli po, maraming salamat po. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye. Ingat po.